Let me remind everyone, ito po ay isumbong sa Pangulo, ha? Yes. Hindi isumbong si Pangulo. Hindi! Alam mo, dapat para catchy. Kinaklaro ko lang, ha? Sumbong sa pangulo.ph is the Opo. website. Kaya Just nga. in case may mga nakikinig sa atin Opo. ngayon. Isumbong gusto sa niyong tignan. Pangulo. Sumbong sa Pangulo. Hindi isumbong si Pangulo. Hindi. Oh. Hindi ganon. Okay. O isumbong sa Pangulo. Sana nga mali eh. Okay. Dapat ang ginawa nila, sumbong kay Bongbong. Ah. O di mas catchy. Sumbong kay bongbong.ph. Mas Oo. madaling tandaan, ano? Isumbong. Isumbong mo kay bonggang bongbong. Walang pamiligtasin. Lahat tutumukin dito sa mas pinabonggang sumbong-sumbong kay bonggang bongbong. Dito na kayo magsumbong. Diretso pa ang aksyon. Yung pong kahapon, yung launching po ng ating Pangulo sa isumbong sa Pangulo website. Kami po'y nagulat din dito, bagamat naghahanda din po kami nga ng aming report para po sa ating Think About It. Mukhang isang aming kaisipan doon sa identification ng mga regions. And very well, ha, na kanya po itong naiharap at humihingi siya ng tulong sa taong bayan na magsumbong nga po, mag-report. But at the end of the day, mga kapatid, tayo po ay wala ho namang magagawa bilang mga mamamayan. Kung hindi, maaari po tayo magsumbong, pero sino bang aaksyon? Gobyerno pa rin. And when we say government, sino ho particular sa gobyerno? Ang tanggapan daw ho ng Pangulo, siya daw ho mismo, mga kapatid. Siya daw ho mismo ang magbabasa ng mga Yan reklamo sabi niya, oo. at siya mismo daw po ang aaksyon. Yan, dito po sa mga ihahatid natin ng mga sumbong sa kanya pong isumbong sa Pangulo website. Oo, ang isusumbong lang po siya ngayon yung tungkol sa flood control projects, ha? Baka kung anong isumbong nyo dyan. Okay. Saka na yung ibang issue. Sige. Sinasabi niya kasi masyado daw marami. Okay, sige. At malaki ang Pilipinas syempre, kaya hindi nila kakayanin. So dun sa mga lugar ninyo, kung meron daw dyan sa areas nyo na hindi natapos, floating, mabilis na sira, Okay. yan daw ang mga hinahanap ng Pangulo. Opo, pero again mga kapatid, at the end of the day, ang may poder ho talaga dito at dapat gumagawa nito mismo, yan, mismo ho din ang gobyerno. Alright? Opo, Alright? Opo, particularly po ang mga inaatasan dapat ho ng ating Pangulo na mga siwa sa mga proyektong ito. Hindi ho magkakaroon ng gantong uri ng mga anomalya, mga problema sa mga proyektong ito kung walang kontsabahan mismo ng mga taong gobyerno at nitong mga sinasabing kontratista na ito. Sige, dyan lamang muna tayo. Opo, mamaya pahapyawan pa rin po natin ito. Pinaghahandaan po namin ang Think About It ngayon na mukha pong tayo magbabase ngayon dito po sa naging report ng Presidente dito ho sa kanyang ginawang press con kahapon. Bagamat ngayon pa lang po sinasabi niya, wala pa po ditong akusasyon. Meron lang pong duda. Yun ang kanya sinasabi, di ba? May mga disturbing facts yan. Pero wala pa siyang inaakusahan na mga nagkuntsabahan dito. Pero may mga parinig siya ng halimbawa po ng yung mga malalapit daw sa kanya. Yan, okay. Baka nga daw po may mga ganun pong mga, alam nyo na, mga usapin na malalapit sa kanya at madadawit, posible, ha? Depende po sa kalalabasan nga ng kanya pong report sa bayan na inaabangan natin. Okay, sige. Tama yung sinabi Sige. mo. Malapit sa kanya, pero mas malapit daw sa puso niya ang taong bayan. Okay. Sabi ng Pangulo. Sino kaya yung malapit sa kanya na yun? Hindi ko alam. Wala naman siya. Baka lang daw may malapit sa kanya. Okay, sige. So, sabi din niya, yun daw pong totoo na civil society group and kinatawan din po ng gobyerno, etc. May nagsasabi ho naman din na, kumbaga, maghirang ng Truth Commission. Although, panibago pong gastos yan. Yes. Definitely, kasi may bubuin na namang opisina dyan. Pero, pero kung ito ho naman po mga kapatid ay bubuuin ng mga taong hindi hangad pera, di ba? Kung hindi talaga makatulong sa bayan, independent individuals at alam na ho natin na mahusay naman talaga sa punto ng pag-iimbestiga. And definitely po, walang takot, no? Hindi magpapa-impluensya. Sa akin naman, ano ba yung mag-assign ng ilang mga individual para bumuo ng kanilang sekretariat? Kung si Ginoong Ramon Ang ay willing na gumasta ng bilyon. Yun na nga din sana ang gusto kong sabihin. Tumulong. Oo. Opo, sa problema ho natin sa pagbabaha sa Metro Manila. Kung pag-uusapan natin na isang secretariat ng isang Truth Commission, baka naman pwede pag-ambag-ambagan na natin yan. Oo. O baka meron ulit bilyonaryo na gustong pondohan din yan. Yun nga lang, baka Diba? po yung bilyonaryo kainitan ng mga politiko. Yun na nga ang problema. Natatamaan sa investigasyon, Oo, baby girl. alam mo naman dito sa Pilipinas. Ganun, ha? Pag nakainitan ka, medyo ang Ganun, business mo, ikaw ang delix. magpopondo ng mag-iimbestiga, ha? O, tayo na lang
taong bayan na mag-ambag-ambag kasi hindi naman nila tayo pwedeng balikan. O magkano ba tayo dyan? Makikiambag na ako nang mabuo na natin yan. Yung investigasyon, yung independent body na yan. Talaga naman, iba itong ating baby girl, ha? Paki-compute na po kung magkano magiging ambagan. Talaga. Ay, hindi totoo. Sigurado ako yung ibang mga private individuals willing din sila to ambag ba shell sa out. election campaign mo? Ambag para sa investigasyon sa flood control Akala ko. projects. Akala Kasi ko. ipa-privatize na naman natin yung investigation. Akala ko ambag sa election campaign. Hindi ako tatakbo. Pero kung gusto mo ko ambagan, kahit ako tatakbo, okay lang din. Baka sabihin sa'yo, hindi ka aambagan. Oo. O umbagin. Yun na nga. Jombag. Pero grabe, ako'y nalulunod ako dun sa dami ng mga scheme. Kasi, sige, anyway. magpakatotoo na tayo. Yung tagal ko na rin nakakarinig ng mga ganyan-ganyang issue na may kickback, Sige. may porsyentuhan. Pero ngayon na nare-reveal siya, saan kaya tayo dadalhin ito? May mapaparusahan ba dyan? Alam mo, baby girl, mahaba-haba pang biyahe ito, no? We have to appreciate naman po yung ginawa kahapon ng Presidente. Yeah, in all fairness to him. Bagamat nangyari po ito, no? 2 years and 10 months bago po ang kanyang huling araw ng panunungkulan, parang huli man daw, at magaling ay Huli pa rin. mapakinabangan pa din kaya Ay, ito. akala ko huli pa rin. Ito hong kanyang isumbong sa Pangulo website. Kapansin-pansin daw, mga kapatid, no? Na nagsona ang Presidente July 28, baby girl, right? Ngayon po ay kahapon ay August 11. So kung magbubuo ka ng website na ganoon kadetalyado at kaganda, ha, in fairness, kasi pwede kang mag-encode ng particular na barangay, pwede mo siyang i-Google, tama ba? Pwede mo siyang mapuntahan. In fairness din, pag pinasok mo yung website, mabilis, no? Hindi siya yung alam mo ng problematic. Oo, kapag hindi naglalag. nagdagsaan na, So kumbaga po, mga kapatid, ito pong website na ito, una, pinag-aralan at pinonduhan. May gastos yan eh. Right? At talaga hong pinaghandaan, pati yung kanyang website design, right? So nangangahulugan, mga kapatid, hindi man po tayo techie, pero alam mo na before man sa SONA, binubuo na ito. Hindi ba? Oo naman, hindi naman basta-basta ang paggawa ng website. Hindi yung mag-SONA ka, tsaka gawa kayo, hindi. Opo. So, and for him to come up with a list at meron pang mga top provinces, hindi yan kahapon lang ginawa. Opo. Hindi yan last week lang ginawa. Yes, So ma'am. posibleng before the SONA, yes, ma'am. ginagawa na nila ito, tinatrabaho na ito. So siguro ito ho'y bunga na rin nung kanyang pagkadismaya sa budget na kanya din namang pinirmahan. Di ba? Pinirmahan din po niya itong kasalukuyang budget eh. Pero sa kanyang pagkadismaya, siguro nga pinabuo niya na ito. Kasi di ba nagkaroon dyan ang bali-balita natin, nagkaroon nga daw ng nagkaroon nga daw ng, well anyway, ang bulong-bulungan dito po sa paghaharap-harap nila, nagkaroon daw ho ng sagutan, Nagalit sa naging Pangulong resulta nga Marcos. ng budget, okay? Oo. Nagkaroon ng pagbabago po sa Committee on Appropriations in the House. Well, in the Senate po kasi kumbaga nag-last term na po si Grace po, si Senator Grace po. Anyway, so kumbaga lumalabas talaga na ito pong website na ito, sa tindi rin po ng mga datos na kanila pong nakalap at nandun na po sa loob na impormasyon, pinaghandaan po talaga ito, pinag-aralan. Anyway, so iyan ay nandidiyan na ngayon. Ang panawagan ng Presidente sa ating mga mamamayan o sa inyong mga lugar, baka meron dyan ongoing project, magsabi kayo, mag-update kayo sa amin. Kung maganda naman ang gawa, sabihin nyo rin. Okay, ngayon mga kapatid, itong panawagan na ito, magsumbong, etc., okay naman yan. But at the end of the day, sumbong lang yan. Yung actual na pagsagot at pagtugon sa sumbong, yun po mga kapatid, abangan, kumbaga, di ba? Hihintayin po natin. Tama yun na manawagan tayo sa mamamayan sa ating pong civic duty na makialam sa mga proyektong ito. Pero sa bandang dulo, at the end of the day, sino po ang a-action dito? Tama? Tama. So at the end of the day, lip service. Char! Parang yung sinasabi lang yan ng mga mababatas sa kamera na okay sila for open bycam. Ano na nangyari doon? Ano balita doon? Opo. Ito po let me remind everyone, ito po ay isumbong sa Pangulo, ha? Yes. Hindi isumbong si Pangulo. Hindi! FM
Alam mo, dapat para catchy. Kinaklaro ko lang, ha? Sumbong sa Pangulo.ph is the Opo. website. Kaya Just nga. in case may mga nakikinig sa atin Opo. ngayon. gusto Isumbong niyong sa tignan. Pangulo. Sumbong sa Pangulo. Hindi isumbong si Pangulo. Hindi. Oh. Hindi ganon. Okay. O isumbong sa Pangulo. Sana nga mali eh. Okay. Dapat ang ginawa nila, sumbong kay Bongbong. Ah. O di mas catchy, sumbong kay bongbong.ph. Mas Oo. madaling tandaan, ano? Isumbong Isumbong mo kay bongbong. Isang bonggang-bonggang gabi sa inyo lahat. Nandito na naman po si Bongbong, sisilipin ng inyong mga sumbong. Walang paliligtasin, lahat tutumbukin dito sa mas pinabonggang Sumbong-sumbong kay bonggang-bonggang Bongbong. Dito na kayo magsumbong, diretso pa ang aksyon. Paano ko ang isusumbong ko prime water? Pwede ba dito yon? Hindi pa yata eh. For flood control projects lang ito. Yung problema sa tubig, hindi pa yata pwede. Paano dito. pag gano'n? Isumbong mo. Yung palyadong serbisyo sa kuryente. Ayun, Pwede ba doon? hindi din pwede dito. Hindi rin pwede. Hindi rin pwede? Oo, wala pa. Hindi rin pwede isumbong dito kahit basta yung mga napapansin yung iba bawal pa. Flood control lang po muna tayo. Yun yung sinasabi ng Government Pangulo. project. Government projects lang tayo. Okay. Sige. So yung mga nakikita niyo po dyan, mga nakatiwangwang sa inyong mga kalsada na matagal na, yan, pwede yan. Ito po, Pangulo, ang tagal na po nito, 2 years na po to. O kaya ito po, paulit-ulit, every 3 months, ginagawa, tapos gagawin din ulit. Baka pwede ba yun? Pwede, Baka pwede sa siguro inyong yun. Lahat ng government projects, sumbong nyo na. Sa tingin ko i-send nyo na dyan. Sumbong sa Pangulo.ph. Yun ang sinasabi ng Pangulo kahapon eh. Para daw malaman ano ba yung mga nakatiwangwang. Baka may ghost project dyan. Okay. May hindi natapos. Sige. Alright. Ito ho muna mga kapatid. Kasi nga may binubuo ho kami na pag-aaral tungkol po sa top 5 regions na nakatanggap ng pinakamalalaking mga pera. No, dito po sa mga proyektong ito. Well, fortunately, ito po ay naging laman na rin po ngayon ng report ni Presidente. So gladly, nabuo na ho nila ito. So doon na ho tayo ngayon sasandal sa informasyon na nanggagaling sa Presidente. Correct. At yan pong magiging bahagi po ng ating pinaghahandaan na think about it. Grabe. Okay? Top 1 pala kami. Top 1 kami. Sa Bulacan? Oo. Di ba? Pero yung baha, hindi pa rin Top 1 na kami, hindi pa rin masawata. Oo. Pero meron daw dito na hindi naman bahain kasama sa top 10. May mga ganun, di ba? Oo. May mga ano ngayon. Sige, tsaka na muna. O, bueno mga kapatid, sa mga nag-aabang